18 years old ako nang mapilitang mag-asawa dahil nabuntis ako ng aking nobyo. Tama kayo, sa murang edad ay maaga akong lumandi. Mahirap sa akin ang mag-asawa agad dahil pareho pa kaming bata nun. Lalo na at immature ang naging asawa ko. Kung umasta siya ay para siyang binata na walang responsibilidad. Madalas din niya akong saktan kapag lasing siya o kaya naman ay may hindi kami pagkakaunawaan. Sa madaling salita, walang kwenta ang napangasawa ko kaya sobra akong nagsisi kung bakit ipinagkatiwala ko ang buhay ko sa kanya. Hindi nagtagal ay nagsawa ako sa ganong klase ng pagsasama kaya nakipaghiwalay ako sa kanya. At ang loko, parang gustong gusto pa ang pakikipaghiwalay ko. Oh, ano pang hinihintay mo? Mag-impake ka na at lumayas ka na rito. Kung alam ko lang kung gaano ka kawalang kwenta, hindi na sana kita pinakasalan. Sigaw pa niya sa akin. Hindi na lang ako kumibo. Sa isip ko, lalo lamang nitong pinatunayan na tama ang naging desisyon kong makipaghiwalay. Siyempre, dahil wala namang maaasahan sa tatay ng anak ko, isinama ko ang anak namin at ako ang kumayod para buhayin siya. Isa akong batang-batang single mom, pero kahit paano ay mas masaya ako dahil nakalaya ako sa piling ng dati kong asawa. Nang mag-20 anyos ako, nakipagsapalaran ako sa Maynila. Sinabihan kasi ako ng pinsan ko na naghahanap ang tiyahin niya ng magbabantay sa kanilang bigasan. Agad ko yung tinanggap. Iniwan ko na muna ang anak ko kay mama dahil 3 taong gulang na siya noon at lumuwas ako ng Maynila upang magtrabaho. Sa kakarampot na sahod ay tiniis ko ang trabaho ko. Ngunit kulang na kulang yun para sa mga utang ko, sa pang-araw-araw na gastusin ng anak ko at sa mga pangangailangan namin. Doon ko napagtanto kung gaano kahirap kumita ng pera. Kaya napilitan akong magtrabaho sa isang bar gawa ng matinding pangangailangan. Ni minsan sa buhay ko ay hindi ko naisip na magagawa kong pumasok sa ganitong klase ng trabaho. Noong una, sabi ko sa sarili ko, never akong sasama sa mga customer. Hanggang pa-table lang ako at pakanta-kanta lang. Pero hindi nagtagal ay naengganyo din ako na magpagamit na sa customer dahil nasilaw ako sa kinikita ng iba kong mga katrabaho. Noong una, nagdadalawang isip pa ako kung sasama ba ako sa lalaking lubusang hindi ko kilala. Na minsan pa nga, kahit pangalan ay hindi ko pa nakukuha. Maaatim ko bang ibigay ang sarili ko sa kanila? Ngunit sa una ka lang pala maninibago. Pag nagtagal na ay masasanay ka na rin. Paulit-ulit kong pinagamit ang katawan ko para kumita ng malaki. Minsan nga, hindi ko maintindihan ang sarili ko kung bakit hinahanap-hanap na rin ng katawan ko ang kakaibang sarap. Lalo na sa mga suki ko na may malaking alaga. Bonus na lang kung pati wallet ay mataba. Ang nakakainis lang, kahit anong kayod at kiyod ang gawin ko, ay parang wala man lang akong naiipon. Nakabayad naman ako sa mga utang ko, pero pagkatapos nun, may dadating na naman na bagong problema, panibagong gastusin. Parang itinakda na talagang mabulok na ako sa lugar na to. Pero kibit na lang ng balikat ang ginagawa ko. Total kere ko naman na ang trabaho ko. Makakaraos at makakaraos ako sa pang-araw-araw. Noong una, nakatira pa ako sa bahay ng tiyahin ng pinsan ko. Ngunit nang magsimula akong magtrabaho sa bar, nagpasya akong umalis sa kanilang poder. Nahihiya akong malaman nila kung saan ako nagtatrabaho at ayoko ring marinig ang mga posibleng sasabihin nila tungkol sa akin. Sa kabutihang palad, nakahanap ako ng murang matutuluyan. Isang maliit na duplex apartment. Walang nakatira sa kabilang unit dahil kakalipat lamang umano ng dating umuupa, 1 linggo bago ako dumating. Ngayon, mahigit 1 taon na ang lumipas mula nang pasukin ko ang mundong yun.
At aaminin ko na hindi na lamang pera ang dahilan kung bakit ako nagtatagal sa trabahong to. Sa una, napakahirap tanggapin ng lahat ng nangyayari sa akin. Pero hindi nagtagal, ay hinahanap-hanap na ng katawan ko. Pag ilang gabi akong walang customer, pakiramdam ko ay may kulang sa nakagawian ko. Mahirap mang tanggapin, pero hindi ko na maalis sa sistema ko. Sa tagal ko tong ginagawa, hindi ko namalayan na naging normal na sa akin ang isang bagay na noon ay pinangako kong hindi ko kailanman gagawin. Isang gabi, habang tahimik akong nakaupo sa dressing room ng bar, naisip ko ang usapan namin ni Mama kaninang umaga. Eva, may sakit ang anak mo. Kailangan natin siyang ipa-check up at makabili ng gamot. Sabi ni Mama sa akin kaninang umaga. O sige Nay, gagawan ko ng paraan. Sagot ko na lang. Napabuntong hininga ako at saglit pang tumulala sa salamin. Maya-maya isang ngiti ang pinakawalan ko. Well, tuloy lang ang kayod. Isang customer lang ang katapat niyan. Maya-maya ay bumukas ang pinto ng dressing room at pumasok ang manager ng bar na si Mama Lenny. Eva, tawag niya, kaya napalingon ako sa kanya. Hinahanap ka ni Patrick. Napakunot noo ako. Si Patrick ay isa sa mga regular na customer ng bar. Isa sa mga suki ko. Napangiti ako at hindi maiwasang ma-excite. Si Patrick kasi ay isa sa mga suki ko na may maipagmamalaki at magaling rumomansa. Talagang masosolve ka. Akmang tatayo ako para puntahan si Patrick, ngunit pinigilan ako ni Mama Lenny. May kasama siyang 2 pang kaibigan sa VIP room. Naramdaman kong kumabog ang dibdib ko. 2 pa? So ibig sabihin 3 sila. Umiling-iling ako. Baka hindi ko kayanin yan, Mama Lenny. Pas ako dyan. Sagot ko. Malaki ang offer nila. Bigla akong natigilan. Karaniwan ay iisang customer lang ang pinapayagan kong samahan. Ngunit nang marinig ko ang halagang binanggit niya, napaisip ako. Sapat yun para maipagamot ang anak ko at makaipon na rin. Ngunit kapalit nun ay isang bagay na matagal ko nang unti-unting isinusuko. Ang respeto ko sa sarili ko. Tahimik akong napaupo. Sa loob-loob ko, paulit-ulit kong tinatanong ang sarili ko kung hanggang saan pa ako dadalhin ng kahirapan. Hanggang saan pa ako mapipilitang lumubog. Pero meron ding parte sa akin na nasasabik. Kung ano ang pakiramdam. Kung kakayanin ko ba. Naranasan ko na sa iba't ibang lalaki. Kaya wala na ring pagkakaiba kung sabay-sabay sila. Eva, ano? Kung ayaw mo, pwede ko namang ibigay kay... Hindi ko na hinayaang matapos pa ni Mama Lenny ang sasabihin niya. Wag na, Mama Lenny. Ako na lang. Mabilis kong putol. Napatingin siya sa akin na tila sinusukat kung sigurado ba ako sa desisyon ko. Sigurado ka? Napalunok ako bago tumango. Pagkatapos nun ay tumayo na ako at lumabas ng dressing room. Nang marating ko ang VIP room, marahan kong binuksan ang pinto. Agad kong nakita si Patrick na nakaupo sa gitna ng mahabang sofa. Eva, masayang bati nito nang makita ako. Ngunit hindi si Patrick ang agad na nakakuha ng atensyon ko. Napatingin ako sa 2 nitong kasama. Pareho silang malalaki ang pangangatawan at matitikas. Halatang mga lalaking sanay mag-ehersisyo o magbuhat sa gym. Nakaupo lamang sila ngunit tila mas lalo silang nakakatakot dahil sa kanilang tindig at kumpiyansa. Bigla akong nakaramdam ng kaba. Pilit akong ngumiti habang papalapit sa kanila. Ngunit sa loob-loob ko ay hindi ko maiwasang magtanong kung bakit ako pumayag sa gabing yun. Hindi ko alam kung ano ang naghihintay sa akin. Ngunit ramdam kong magiging mahaba ang gabi. Huwag kang kabahan.
Nakangiting sabi ni Patrick habang papalabas kami ng VIP room. Kung paano lang naman ang ginagawa natin dati, ganoon lang. Pilit na lang akong ngumiti at tumango kahit hindi tuluyang mawala ang kaba sa dibdib ko. Pagkasakay namin sa sasakyan, nanatili akong tahimik. Samantalang ang tatlo ay abala sa kwentuhan na parang matagal ng magkakaibigan. Paminsan-minsan ay nagtatawanan pa sila, dahilan upang unti-unting mabawasan ang kaba ko. Maya-maya ay kinausap ako ng lalaking nakaupo sa tabi ko. Ang tahimik mo naman. Biro nito. Doon ko siya napagmasdan ng mabuti. Siya ang pinakagwapo sa kanilang tatlo. Matangos ang ilong, maaliwalas ang muka, at may ngiting madaling pagkatiwalaan. RJ nga pala, pakilala niya. Samantala, si Jason naman ang pinakamalaki ang pangangatawan, ngunit siya rin ang pinakamasiyahin at pinakamadaling pakisamahan. Habang tumatagal ang biyahe, gumagaan ang loob ko. Napagtanto kong katulad lang sila ni Patrick, magalang at marunong makisama. Unti-unti, napalitan ng pananabik ang kaba ko habang nagpapatuloy ang gabi. Tumuloy kami sa isa sa mga bahay ni Jason. Malaki yon at halatang bihirang gamitin. Ayon mismo kay Jason, hindi yun ang pangunahing bahay niya, kundi isa lamang sa mga lugar na pinupuntahan niya kapag gusto niyang magpahinga o magkaroon ng pribadong oras kasama ang mga kaibigan. Pagpasok nila, agad silang naupo sa sala. Naglabas si Jason ng beer, habang si Patrick naman ay nagpatugtog ng mahinang musika. Sa una, medyo ilang pa rin ako. Tahimik lang akong umiinom habang nakikinig sa usapan ng tatlo. Ngunit habang tumatagal at unti-unting tumatama ang alak, gumagaan din ang aking pakiramdam. Hanggang sa hindi ko na malayang ilang bote na rin ang nainom ko. Dahil sa init na dala ng alak, ay naging komportable na ako sa kanila. Doon ay unti-unting nag-iba ang kilos ng tatlo. Umakbay na sa akin si RJ, habang si Jason naman ay pinipisilang hita ko. Si Patrick, tila naman naaaliw sa nakikitang reaksyon sa akin. Ready ka na? Nawala na ang kaba mo? Naramdaman ko ang mainit na hininga ni RJ sa tenga ko. Mabango din ang hininga niya, nakakatuwang nagparelax pa sa akin. Huwag kayong mag-alala pare, ganyan lang si Eva, pero malupit yan. Nakangising wika ni Patrick. Maya-maya ay hinalikan na ako ni RJ. Wala na akong naramdamang pag-aalinlangan, kaya agad din akong tumugon. Hindi ko na namalayan kung ano ang mga sumunod na pangyayari. Basta ang alam ko lang, sobrang nakaka-thrill ang bawat sumunod na eksena. Hindi ko alam kung kailan at anong oras kaming natapos sa mainit na banatan. Basta nang matapos sila sa lahat ng gusto nilang gawin, ay hinayaan lang nila akong matulog. Ang masasabi ko lang, talagang napagod ako ng husto. Grabe yung tatlong yun. Parang walang kapaguran. Kakaibang experience para sa akin yun. Hindi naman pala nakakatakot katulad ng iniisip ko. Dahil kahit iba-iba ang style nila, ang mahalaga, nag-enjoy ako. Gayunpaman, hindi ko maiwasang isipin kung ano na ang mangyayari sa buhay ko dahil parang tuluyan na akong nalubog sa trabahong to. 11:00 na ng umaga nang makarating ako sa duplex. Pagbaba ko ng sasakyan ay agad akong pumasok sa aking unit. Ramdam na ramdam ko ang pagod sa buong katawan ko. Ngunit bago pa ako tuluyang makapagpahinga ay dumaan muna ako sa pinakamalapit na cash-in center. Mula sa perang nakuha ko, agad akong nagpadala ng 10,000 piso kay mama. Pagkatapos ay tinawagan ko siya. Ma, nasend ko na ang pera. Ipa-check up mo na si Archie ha, tsaka bilan mo na rin siya ng mga gamot na kailangan niya. Salamat anak, huwag kang mag-alala.
Dadalhin ko siya agad mamaya. Sagot ni Mama. Update mo na lang ako, Ma. Sabi ko bago magpaalam. Nang makumpirma kong maayos na ang lahat, saka lamang gumaan ng kaunti ang loob ko. Pag-uwi ko sa duplex, agad akong humiga sa kama. Ilang segundo pa lamang akong nakapikit ay tuluyan na akong nilamon ng matinding pagod at nakatulog. Nagising ako ng bandang 4:00 na ng hapon. Mabigat pa rin ang katawan ko at parang kulang pa ang tulog ko. Ngunit napilitan akong bumangon. Maya-maya lamang ay kailangan ko na namang maghanda para sa panibagong gabi ng trabaho. Inaantok pa ako habang naglalakad papunta sa banyo. Hindi ko na nagawang kumatok dahil akala ko ay walang tao sa loob. Ngunit pagkapihit ko ng doorknob at pagbukas ng pinto, halos mapasigaw ako sa gulat. Mabilis kong natakpan ang bibig ko. Merong lalaking naliligo sa loob. Sa halip na magalit, natawa pa ito sa reaksyon ko. Pasensya na, sabi ng lalaki habang inaabot ang tuwalya. Namula agad ang muka ko. Hindi ko alam na may tao pala. Nauutal kong sagot bago mabilis na tumalikod. Narinig ko pa ang mahina niyang pagtawa habang nagmamadali akong lumayo. Pagdating sa kwarto, saka ko lamang naramdaman ang mabilis na tibok ng puso ko. Inis akong napaupo sa gilid ng kama. Bakit ba kasi hindi ako kumatok? Sinubukan kong alisin sa isip ang nangyari, pero paulit-ulit yung bumabalik sa alaala ko. Hindi dahil sa hiya lang. May kakaiba rin sa lalaking yun. Matangkad, matipuno, at may kumpiyansang hindi ko may paliwanag. Lalo akong nainis sa sarili ko nang ma-realize na hindi ko maalala ang mukha niya ng maayos. Pero malinaw pa rin sa isip ko ang kabuuan ng kanyang tindig. Eva, ano ka ba naman? Bulong ko sa sarili ko. Napailing ako at tumayo. Marami akong mas mahalagang problema kesa mag-isip tungkol sa isang estranghero. Pero sa buong umagang yun, sa tuwing maaalala ko ang biglaang pagkikita namin, hindi ko mapigilang mapangiti at mapailing na lamang sa sarili kong reaksyon. Makalipas ang ilang minuto, lumabas din ang lalaki mula sa banyo. Pasensya na ulit, hindi ko talaga alam na may kasama na pala ako rito. Sabi ko habang umiiwas ng tingin. Napangiti naman ang lalaki. Ayos lang. Kahapon lang naman ako nakalipat kaya hindi mo talaga malalaman. Bahagyang gumaan ang pakiramdam ko. Ako nga pala si Eva. Ako naman si Francis. Nagkamayan kami at kapwa ngumiti. Kinagabihan, pagod na pagod ako nang makauwi galing sa bar. Madaling araw na at halos wala ng tao sa kalye kaya nagulat ako nang makita si Francis na papasok pa lamang sa inuupahan naming bahay. Francis, nagtatakang tawag ko. Napalingon naman ito at ngumiti. Uy, kakauwi mo lang din? Napakunot noo ako. 2:00 na ng madaling araw at hindi ko inaasahang meron pa akong makakasalubong. Oo, ikaw, bakit ngayon ka lang umuuwi? Bahagyang natawa si Francis sa tanong ko. Galing trabaho. Sagot niya, kaya lalo tuloy akong nagtaka. Hindi ko alam kung ano ba talaga ang trabaho ng lalaki para umuwi ng ganon kalit gabi-gabi. Dahil kapwa pagod, hindi na nagtagal ang usapan namin. Sige, matutulog na muna ako. Paalam ko habang pinipigilan ng paghikab. Ako rin. Mahabang araw bukas. Sagot naman ng lalaki. Nagpalitan kami ng maikling ngiti bago nagkanya-kanya ng lakad patungo sa mga kwarto namin. Pagkapasok ko ay agad kong sinandal ang likod sa pinto at napabuntong hininga. Ilang sandali pa, nahiga na ako at agad ding nilamon ng matinding pagod at antok. Kinabukasan, tanghali na akong nagising.
Dumiretso ako sa lababo na nasa labas ng duplex upang maghilamos. Tahimik ang paligid, maliban sa huni ng mga ibon at ingay ng mga sasakyang dumaraan sa kalsada. Habang nagsasabon ng muka, narinig ko ang pagbukas ng pinto ng katabing unit. Paglingon ko ay si Francis yun. Nakasando lamang ito at may hawak na timba ng damit na lalabhan. "Good morning," bati nito. "Good morning din," sagot ko naman. "Ngayon ka lang nagising?" Tanong ni Francis habang nagbubuhos ng tubig sa batya. "Oo, medyo napuyat kasi." Tumango lang si Francis na parang naiintindihan yon at hindi na ito nagtanong pa. Sa halip ay nagkwentuhan kami tungkol sa simpleng mga bagay. Sa init ng panahon, sa mahal ng mga bilihin at sa hirap magtrabaho sa Maynila. Napansin ko na magaan kausap si Francis. Hindi ito mayabang at marunong ding makinig. Maya-maya ay nagpaalam na ako upang maghanda para sa trabaho. Lumipas ang mga araw na halos pareho ang kanilang rutina. Madalas nagkakasabay kami ni Francis sa lababo, sa labahan, o kaya naman sa maliit na espasyo sa harap ng kanilang mga inuupahang unit. Unti-unti rin akong naging komportable sa presensya ng lalaki. Isang hapon, habang nagsasampay ako ng damit, napansin kong may dala si Francis na 2 malamig na soft drinks. "Inumin mo na bago pa uminit," sabi nito habang inaabot ang isa. Nagulat ako ngunit tinanggap din yon. "Salamat," wika ko. "Walang anuman," nakangiting wika ng lalaki. Tahimik kaming naupo sa isang mahabang bangkong kahoy sa tapat ng duplex. Habang umiinom, napansin ko na parang may pagod din sa mga mata ni Francis. Minsan ay nakikita niya itong umuuwi ng madaling araw, minsan naman ay tanghali na lumabas ng bahay. Pareho silang may kakaibang oras ng trabaho. Ngunit ni isa sa kanila ay hindi nagtatanong. Marahil dahil pareho silang may mga bagay na mas gustong sarilinin. "May pamilya ka ba?" biglang tanong ni Francis sa akin. "Meron akong anak," sagot ko, kaya bahagyang nagulat ang lalaki, ngunit agad ding ngumiti. "Sigurado akong maswerte siya sa'yo." Hindi ko alam kung bakit, pero matagal na panahon na mula nang may magsabi sa akin ng ganon. Sa pagkakataong yon, nakaramdam siya ng kakaibang init sa kanyang dibdib. At habang lumilipas ang mga araw, hindi na lamang kapitbahay ang tingin nila sa isa't isa. Unti-unti, may namumuong pagkakaibigan na pareho nilang inaasam na mas tumagal pa. Isang gabi, matapos ang mahabang araw, nagyaya si Francis na uminom ng beer sa harap ng duplex. Tahimik ang paligid at malamig ang simoy ng hangin. Kakatuwa dahil pareho silang walang pasok ng gabing yon. Karaniwang nasa bar ako tuwing gabi, pero nagpasya ako magpahinga muna. Samantalang si Francis naman ay tila walang lakad, kaya nagkaroon kami ng pagkakataong magsama ng mas matagal kaysa karaniwan. Magkatabi kaming nakaupo habang unti-unting nauubos ang laman ng aming mga bote. Napunta ang usapan sa mga pangarap, pagkakamali, at mga bagay na pinagsisisihan namin sa buhay. Habang nagsasalita, napansin kong seryosong nakatingin sa akin si Francis. Hindi yon tulad ng mga tinging nakasanayan ko mula sa ibang lalaki. May pag-aalala, may pag-unawa. Tahimik kami pareho. Parang biglang bumagal ang oras. Hindi ko alam kung sino ang unang lumapit, ngunit ilang sandali lang ay nagtagpo ang aming mga labi sa isang maikling halik. Nang maghiwalay kami, kapwa kami napayuko, walang nagsalita. Pareho naming naramdaman na may namumuong damdamin sa pagitan namin. Ngunit pareho rin kaming may mga lihim na hindi pa handang ibunyag. Kaya sa gabing yon,
Hanggang doon lang sila. Isang halik, isang damdaming hindi nila maitanggi, at isang relasyong hindi pa nila alam kung saan hahantong. Lumipas ang ilang linggo at lalo pa kaming naging malapit ni Francis sa isa't isa. Madalas kaming magkasabay kumain, magkwentuhan sa labas ng duplex, at minsan ay sabay pang uminom tuwing pareho kaming walang pasok. Ngunit hanggang doon lang ang lahat. Wala ni isa sa amin ang naglalakas loob na pag-usapan kung ano ba talaga ang namamagitan sa amin. Sa totoo lang, natatakot ako. Paano kung malaman ni Francis ang trabaho ko? Paano kung magbago ang tingin nito sa akin? Sino ang gugusto sa babaeng ganito kalugmok? At higit sa lahat, hindi ko rin sigurado kung kaya kong talikuran ng kasalukuyan kong buhay. Mahirap ang trabaho, ngunit yun ang bumubuhay sa anak ko. Isang umaga, habang inaantok, lumabas ako upang maghilamos sa lababo, pero bigla rin akong natigilan. Nasa harap ng duplex si Francis. May kasama itong babae na sa tansya ko ay malapit ng mag-40 anyos. Maayos ang pananamit nito at halatang may kaya sa buhay. Lalong sumikip ang dibdib ko nang makita kong nakaakbay si Francis sa babae. Masayang nag-uusap ang dalawa. Maya-maya pa ay hinawakan ng babae ang braso ni Francis habang nakangiti ng matamis. Ni hindi man lang ako pinansin ng babae. Hindi ko alam kung bakit, pero nakaramdam ako ng matinding kirot sa dibdib. Hindi rin nagtagal at umalis ang babae. Makalipas ang ilang minuto, bumalik si Francis sa duplex. Pagkakita sa akin, ay ngumiti ito na parang walang nangyari. "Gusto mong magkape?" tanong ni Francis sa akin. Wala sa sarili akong tumango kahit magulo ang isip ko. Habang nagkakape kami, hindi ko napigilang magtanong. "Sino ba yung kasama mo kanina?" Sandaling natahimik si Francis bago umiwas ng tingin. "Hayaan mo na yun." Sagot nito at hindi na nagdagdag pa ng paliwanag. Hindi na ako nagtanong pa at mas pinili ko na lang na manahimik. Kung may lihim si Francis, mayroon din naman siyang sariling mga bagay na ayaw ipaalam. Ilang araw ang lumipas at nagpatuloy kami sa kani-kanyang buhay. Ngunit isang gabi, hindi maganda ang pakiramdam ko kaya hindi ako pumasok sa trabaho. Maaga akong humiga, umaasang makakapagpahinga ng maayos. Bandang 10:00 ng gabi, nagising ako dahil sa mga boses na nagbumula sa katabing unit. Tahimik akong nakahiga habang nakatitig sa kisame. Rinig na rinig ko kung paano humalinghing ang babae, kung paano magmakaawa na wag tumigil si Francis. Unti-unting sumikip ang aking dibdib. Hindi ako selosa. Wala naman kaming malinaw na relasyon. Pero hindi ko maitatangging nasaktan ako. Maya-maya ay tinakpan ko ang aking mga tenga gamit ang unan dahil ayaw ko nang marinig pa ang mga tunog mula sa kabilang unit. Mariin akong pumikit at pilit na inalis sa isip ang lahat ng naririnig. Hindi ko alam kung gaano katagal akong nakahiga ron. Hindi ko rin alam kung kailan natapos ang dalawa. Kinabukasan habang nagkakapi ako sa labas ng duplex, muli kong nakita si Francis. May inihahatid na naman itong babae. Ngunit sa pagkakataong yun, iba na ang muka. Pero alam kong yun din ang babaeng kasama niya kagabi. Halos kasing edad din ng nauna. Masaya silang nag-uusap bago tuluyang umalis ang babae. Tahimik ko lang yung pinagmasdan. At sa unang pagkakataon, nagsimula akong magtanong sa sarili kung gaano ko ba talaga kakilala ang lalaking unti-unti nang nagiging mahalaga sa akin. Matapos ang mga sunod-sunod na pagkakataong nakikita ko si Francis na may iba't ibang kasamang babae, unti-unti ko na lamang piniling umiwas. Hindi na ako tumatambay sa labas ng duplex. Hindi na rin ako sumasabay magkape. Kapag naririnig kong nasa labas si Francis,
Sinisiguro ko na mananatili ako sa loob ng aking kwarto. Akala ko kapag lumayo ako ay mababawasan ang nararamdaman ko, ngunit kabaligtaran ang nangyari. Habang tumatagal, lalo ko lamang napagtanto kung gaano siya kahalaga sa akin. Napansin din yun ni Francis. Isang gabi, nadatnan niya ako habang mag-isang nakaupo sa harap ng duplex. Hanggang kailan mo ko iiwasan? Diretsahang tanong niya. Hindi agad ako nakasagot. Ano bang tingin mo sa akin? Tanong ni Francis. Doon tuluyang nabasag ang katahimikan sa pagitan namin. Isa-isa naming inamin ng mga damdaming matagal ng kinikimkim. Inamin ni Francis na matagal niya na akong mahal. At sa wakas, inamin ko rin na ganoon din ang nararamdaman ko. Ngunit kasabay ng pag-amin ay ang matagal ko nang kinatatakutan. May mga bagay tungkol sa akin na baka ikahiya mo. Sabi ko, ngunit ngumiti lamang si Francis. Ako rin, sagot naman ng lalaki. Nagkatinginan kami. At doon namin nalaman ang katotohanang matagal naming itinatago sa isa't isa. Pareho kaming nagtatrabaho sa parehong uri ng industriya. Pareho kaming nagbibigay ng aliw kapalit ng pera. Pareho kaming may mga bagay na hindi ipinagmamalaki, ngunit ginawa dahil sa pangangailangan. Sa halip na lumayo, lalo pa kaming nagkaunawaan dahil alam namin ang bigat ng buhay na pinagdaraanan ng bawat isa. Mula noon ay naging opisyal ang aming relasyon. Sa loob ng ilang buwan, naging masaya kami. Sabay kaming kumakain, sabay kaming nangangarap, at sa unang pagkakataon, naramdaman kong merong taong tunay na tumatanggap sa akin. Matagal na akong nasanay sa bisig ng mga lalaki na tanging pagnanasa lang ang kayang ibigay sa akin. Nakalimutan ko na kung paano gawin yun ng may pagmamahal. Akala ko walang pagkakaiba, pero mali ako. Iba pala kapag ang taong kapiling mo ay hindi customer lang, kundi ang lalaking mahal mo. Ngunit habang lumilipas ang panahon, may isang bagay na nagbago. Napagod si Francis. Napagod sa gabi-gabing trabaho. Napagod sa buhay na paulit-ulit lamang. Isang gabi, habang magkatabi kaming nakaupo, hinawakan niya ang kamay ko. Alam mo, gusto ko nang umalis dito. Wika ni Francis. Napatingin ako sa kanya. Magsimula tayo, Eva. May pag-asa pa para sa mga katulad natin. Hahanap ako ng ibang trabaho. Kahit maliit lang ang kita basta marangal. Samahan mo ko. Bumuo tayo ng panibagong buhay. Matagal akong natahimik. Dati, yun ang pangarap ko. Sa totoo lang, masarap pagkasama mo ang taong mahal mo. Pero habang kasama ko si Francis, may pagkakataong hinahanap-hanap ko rin yung excitement at thrill na nakukuha ko sa trabaho ko. At yun ang kinatatakutan ko. Naging bahagi na ng buhay ko ang trabahong meron ako. At masakit mang aminin, ayaw ko nang kumawala. Kaya umiling ako. Hindi ko kaya, Francis. Nawala ang ngiti sa mukha ni Francis. Anong ibig mong sabihin? Naguguluhang tanong niya. Hindi ko kayang iwan ang trabaho ko. Mas mabuti pang humanap ka na lang ng ibang babae na karapat-dapat sa'yo. Sagot ko. Parang sinaksak ang puso ni Francis sa narinig. Ngunit hindi ko na binawi ang sinabi ko. Pinili ko ang landas na nakasanayan ko. At sa pagkakataong yun, hindi sapat ang pagmamahal upang baguhin ang aking pasya. Makalipas ang ilang araw, umalis si Francis at hindi na siya bumalik. At habang pinagmamasdan ko ang pintuan ng bakanting unit sa tabi ko, alam kong minsan sa buhay ko, may taong handang samahan akong magsimula muli. Ngunit pinili kong pakawalan yun. Nandito ako ngayon sa bar, nakaupo sa harap ng salamin habang inaayos ang aking make-up. Maya-maya ay pumasok si Mama Lenny. Eva,
nandyan si Patrick. Kasama ulit yung dalawa. Doon ako napangiti. At syempre, hindi na mawawala ang excitement doon. Dahil bukod sa malaki na naman ang kikitain ko ngayong gabi, mapapasubo na naman ako sa malalaki. Minsan, naiisip ko si Francis. Naiisip ko ang mga pangarap na gusto niyang buuin kasama ako. Pero sa tuwing naaalala ko ang perang kaya kong kitain sa isang gabi, na maiibsan ng uhaw kong katawan, mabilis ding nawawala ang mga alaalang yun. Tumayo ako at inayos ang buhok. Siguro nga, wala nang pag-asa para sa isang katulad ko. Marahil ay matagal ko nang hinayaang lamunin ako ng mga maling desisyon at ng buhay na pinili ko.